In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, ipinapahayag ni Jesus, Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Isinasaad dito na si Kristo mismo ang ating tunay na kabusugan. Hindi ang material na bagay, kundi ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa pananampalataya sa Kanya. Sa gitna ng kawalan, karamdaman o kalituhan, tinitipon tayo ni Jesus upang palakasin at ipanumbalik ang ating buhay. Sa unang pagbasa, makikita natin ang pag-uusig na sinapit ng mga unang Kristiyano. Ngunit sa halip na mapawi ang pananampalataya, lalong lumaganap ang mabuting balita. Sa kabila ng pag-uusig, may pag-asa at may kagalingan, may mga lunas, may kaligtasan at may mga himala. Mga halimbawa ng pagbabago sa kasalukuyan. Ang digital evangelization, sa halip na manahimik, ginagamit ngayon ng simbahan ng social media para ipalaganap ang mabuting balita. Marami na ring online rosary groups at online masses na pinagsasaluhan ng mga mananampalataya sa buong mundo. Paglingap ng may sakit, tumutugon ang simbahan sa pangangailangan ng mga may sakit sa pamamagitan ng healing masses, medical mission, at pastoral visits na lalo nating naramdaman ngayong panahon ng pandemya o personal na pagsubok. Ang pagbabalik loob sa Diyos. Dumarami ang mga tao muling nagsisimba, nangungumpisal at lumalapit sa mga sakramento. Ang mga kabataan ay mas aktibong nakikilahok sa simbahan tulad ng pagiging lay minister, liktor, o youth animator.
ang tugon at pagbabago sa sarili. Kung dati ay madalas tayong abala sa sarili o sa trabaho, ngayon ay hinahamon tayong manalangin, mag-ayuno, at maglingkod sa kapwa. Kung naging malamig tayo sa pananampalataya, ngayon ay panahong muling manalig at lumapit sa pagkaing nagbibigay buhay, ang banal na Eucharistia. Kung nakagawa tayo ng pagkakasala sa kapwa o sa Diyos, ito ang panahon ng pagbabalik loob sa pamagitan ng kumpisal at konkretong pagkilos ng kabutihan. Manalangin tayo para sa conclave at pagpili ng bagong Santo Papa. Aming Amang mapagmahal, sa oras na ito ng mahalagang pagtitipon ng mga kardinal sa conclave, kami ay buong pusong dumudulog sa iyo. Ipinagkatiwala namin sa inyong banal na paggabay ang prosesong ito ng pagpili ng bagong Santo Papa na maging pastol ng iyong simbahan sa buong mundo. Ipadala mo, O Diyos Espiritu Santo, ang iyong liwanag sa bawat kardinal na kalahok. Linisin mo ang kanilang isipan at puso upang maging bukas lamang sa iyong kalooban ang kanilang pagpili. Naway hindi ayon sa pansariling kagustuhan, kundi ayon sa iyong plano ng pag-ibig at paglilingkod. Panginoong Hesus, ikaw ang mabuting pastol. Bigyan mo kami ng isang Santo Papang may puso ng isang pastol, mapagpakumbaba, matapang sa katotohanan, tagapagtanggol ng mahihina, at masigasig na tagapagdala ng iyong ebanghelyo sa daigdig. Maria, ina ng simbahan, idalangin mo kami, patnubayan mo ang simbahan sa landas ng pagkakaisa, kabanalan at misyon. Amen. Manalangin tayo para sa kagalingan at kapayapaan. Aming Amang mapagpagaling, iniangat namin sa iyo ang aming obispo si Bantolo, si Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista at Padre Nathaniel Cañares. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay. Pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman at palakasin ang kanilang espiritu. Gayon din kami nakikiisa sa panalangin para sa buong sangkatauhan, lalo na sa mga nakikinig at nanonood na dumaranas ng pagsubok sa kalusugan. Naway mapuspos sila ng pag-asa at aliw mula sa iyo. Sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria, ang aming ina, at ng lahat ng mga banal, ibuhos mo ang kagalingan sa katawan at katluluwa ng lahat ng may sakit. Kami rin ay nagdarasal para sa kaluluwa ni Pope Francis, kung siya man ay pumanaw o bilang panalangin sa paghahanda sa kung siyang at para sa lahat ng mga yumaong mahal namin sa buhay. Kabilang dito ang aming mga personal na intensyon, lalo na yung mga ipinagdarasal ng aming mga puso. Mahal na Birheng Maria, ina ng pag-asa, ipanalangin mo kami. Amen. Ang ating referensya ay nagmula kay San Juan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sa gawa, pag-usig at lalong paglaganap ng pananampalataya.
Catechism of the Catholic Church tungkol sa Eucharistia at sakramento ng pagpapagaling. Gaudium et Spes, ang kagalakan at pag-asa ng mga tao ay kagalakan at pag-asa ng mga tagasunod ni Kristo. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang paghabag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.